Nagsimula ang recap. Sa ating bida ay nagtingin-tingin sa langit. Baka daw makita niya yung dimension space. Nasa isip niya ay baka daw nandyan sa tabi-tabi lang niya ang kanyang hinahanap na bagay. At ang nasa ibaba naman niya ay ang lungsod ng immortal world at ang nakatira sa lugar na ito ay ang mga malakas na nilalang at napapalibutan nga ito ng makakapal na ulap. At tapos ay napatingin-tingin naman ating bida sa tabi-tabi baka lumabas na daw yung portal ng dimension space para daw ito ay makalabas sa lungsod para daw dalawin niya ang kanyang pamilya. At napatingin nga siya sa kanyang harapan at ito ay masaya dahil lumabas na daw yung dimension space na hinahanap niya kanina. At dagdag niya pa na kailangan niya daw itong tuluyang buksan para daw ito ay makatulong sa kanya na makaalis. At linabos niya nga yung kanyang sword para ito ay gamitin pang atake sa dimension na lumabas kanina-kanina lamang. At nagpakilala naman siya ng masigasig na pangalan daw niya ay yung Qingyan or kahit na lang daw Qingyan lang daw lang ay Pangolin sa kanya. Nahugot nangga ni Qingyan ang kanyang sword para ito ay hamandang umatake sa space dimension. At dagdag niya pa na pagkatapos ng kanyang ginawang pagsisikap ay makakauwi na daw siya sa kanyang tahanan. Ito ay masayang sumugod sa space dimension dahil sa isip niya ay makakaalis na daw siya sa ilang taong dekada na nagpalakas siya ng kanyang cultivation level para umangat sa mataas na level. Inatake niya nga ito ng kanyang konting lakas niya baka daw kung masira ang magpaglabasan niya ay wala na siyang pagkakataong makaalis ulit. Tuluyan nang tumama ang kanyang atake sa dimension at ito ay nagbigay daan para tuluyan nang magbukas ang dimension. At may nangyaring hindi maganda dahil ang dimension ay hindi gusto ang ginawa ni Qingyan sa kanya dahil doon ay pinapasok siya ito sa ibang lugar para ito ay maparusahan sa kanyang ginawang kasalanan. At ang dimension space ay naging masaya dahil sa kanyang ginawang pagparusa kay Qingyan dahil doon ay nagpalabas ito ng kidlat. At nasa loob peren nga si Qingyan dahil sa parusang ginawa ng dimension sa kanya. Sabi niya pa na pagkatapos daw ng 3,000 taon na nanirahan siya sa walang kamatayang mundo at nagkaroon pa daw siya ng maraming mag-aaral na antas sa Diyos ang kanilang level ng mga ito. Tapos ay hinigpitan na nga ng pinagkahawak sa sword si Qingyan at sabi niya pa na kailangan niya pa daw magbayad ng pagkakasala sa lahat ng pagkakamali niya daw noong bata pa daw siya. Napapalibutan nangga ng itim na nakapangyarihan ang kanyang sword at dagdag niya pa na kahit daw nawala ang lahat ng kanyang paglilinang ay kailangan pa daw niya bumalik sa kanyang pamilya upang ibalik ang lahat ng pagdurusa sa kanyang karanasan. Ngunit sa kanyang pinagsasalita ay nagalit na nga ang dimension at ito ay nagpalakas ng atake at ito nga ay tumama sa likod ni Qingyan. At ito ay naramdaman ni Qingyan at ito ay nawalan ng balance dahil sa sakit ng kanyang naramdaman sa likod. Sorry mga lods dahil dito muna tayo. Kung nagustuhan mo naman ang ating manhwa recap ay huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, like and share para masuportahan natin ang channel natin. See you mga idol!